May isa pang malakas sa OKC Thunder, latest at pinakamayaman na offer kay Kuminga mula sa Warriors, tinanggihan ulit. At Curry, nagpakumbaba, pinangalanan ng pinaka-shooter sa NBA. Ang team ng Oklahoma City Thunder ay may roster na tila permanente na, kung saan may 15 standard contracts na nakasara na at isang open na two-way slot na lamang ang natitira. Nitong araw, gumawa ng hakbang ang OKC upang pirmahan si Malevi Leon sa isang training camp contract. Sa 34 na laro noong nakaraang season kasama ang Oklahoma City Blue, nagtala si Leons ng average na 10 puntos, 7 rebounds, 2 assists at isang steal sa loob ng 26 na minuto kada laro. Ang forward mula sa Bradley ay naglaro rin ng 6 na laro kasama ang Thunder sa simula ng nakaraang season. Sa panahon ng NBA off-season, pinapayagan ang mga teams na magkaroon ng hanggang 21 players sa kanilang roster bago magsimula ang training camp at preseason. Ang kontratang ito ay nagbibigay kay Leons ng pagkakataong makilahok sa training camp ng Oklahoma City at inilalagay siya sa posisyon upang bumalik sa OKC Blue na may nakasiguro ng G League rights bilang returning player. Ang 25 taon na si Leons ay naglaro sa 8 laro ng Summer League para sa OKC nitong Hulyo, kung saan nagtala siya ng average na 10 puntos, 1 assist, 5 rebounds, 1 steal at kalahating block kada laro, habang may shooting percentage na 51% mula sa field, 31% mula sa 3-point line at 73% mula sa free throw line. Karaniwan na itong ginagawa sa NBA kung saan nagpapalit-palit ng mga player sa E10 contracts ang mga teams upang magkaroon ng sapat na bilang para sa mabibigat na ensayo sa training camp at upang masiguro ang G League rights para sa kanilang mga development teams. Si Leons ay isang player na bagay sa sistema ng Thunder at Blue na nagbibigay daan upang makinabang ang mga players sa paligid niya sa panahon ng G League season at preseason ng NBA. Sa sumunod na balita naman, ayon sa mga ulat, muling tinanggihan ni Jonathan Kuminga ang panibagong offer ng Golden State Warriors habang hinahangad niya ang mas mahabang kontrata kasama ang prangkisa. Nitong araw, iniulat ng ESPN na sinubukan ng Warriors na masecure ang kasunduan sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito dahil sa ilang kondisyon ng kontrata. Ayon kina Shams Charania at Anthony Slater, nag-alok ang Warriors kay JK ng 2 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $45 milyong. Gayunpaman, naging issue para sa 22 taon na rising star ang pagkakaroon ng team option para sa ikalawang taon at ang pagtanggi ng team na isama ang no trade clause sa kasunduan. Noong 2021, pumirma siya ng 4 na taon na rookie contract matapos siyang piliin bilang ika-7 overall pick ng Golden State. Simula noon, naging isa siyang regular na bahagi ng rotation ni Coach Steve Kerr at tumulong sa pagkapanalo ng titulo noong 2022. Nakipagpulong ang ahente niya na si Aaron Turner sa team sa Summer League sa Las Vegas upang ipresenta ang ilang ideya para sa kasunduan, kabilang ang isang 3 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $82 milyong. Ayon sa ESPN, kung magaganap ito, mananatili ang Golden State sa ilalim ng second apron at magkakaroon sila ng kakayahang gamitin ang taxpayer mid-level exception. Sa nakaraang buwan, sina JK at Turner ay nagsaliksik ng sign and trade options sa market na nauwi sa mga positibong pag-uusap kasama ang Sacramento Kings at Phoenix Suns. Ulat ng ESPN na nagmungkahi ang mga teams na ito ng 4 na taon na kontrata na nasa $70 milyong. May kasamang player option para sa huling taon. Ipinabatid rin ng ESPN na aktibong tinutulak ng Phoenix ang sign and trade deal matapos mawala sina Kevin Durant at Bradley Beal ngayong off-season. Gayunpaman, hindi pinapansin ng Golden State ang mga offer para sa kanya at ginagamit ng buo ang kanilang karapatan bilang restricted free agent siya. Iniulat na nais ng Warriors na manatili si JK sa kanilang roster sa pagsisimula ng season. Pinapipili siya ngayon sa pagitan ng 2 taon na offer o ng 1 taon na qualifying offer. Nauna nang sinabi niya sa ESPN na hindi siya nagmamadaling makipagkasundo sa Warriors. Ayon sa mga source ng ESPN, mas nais niya ang long-term offers ng Sacramento at Phoenix. Ang mga offer na ito ay may potensyal na magbigay sa kanya ng mas malaking papel, mas mahabang playing time, mas control sa kanyang career, at mas malaking kita. Ipinahiwatig ng power forward na ang pagtanggap sa 2-year offer ng Warriors ay tila pagbibigay ng kontrol sa kanyang kinabukasan sa team na, ayon sa kanya, ay pinaglaruan at pinigilan ang kanyang paglago sa nakaraang 4 na taon, ayon sa ESPN.
Ang papel ni JK sa Warriors ay naging palaisipan sa pagtatapos ng kanyang rookie deal, lalo na matapos makuha ng team si Jimmy Butler mula sa Miami Heat. Bagamat nabawasan ng kanyang playing time kumpara sa nakaraang season, nanatiling epektibo siya na may average na 15 puntos at 4 na rebounds sa 47 laro. Ayon sa collective bargaining agreement, ang 1+1 contract offer ng Warriors ay karaniwang may kasamang automatic no-trade clause dahil mananatili ang bird rights ni JK sa susunod niyang team. Sa ganitong kaso, kung tanggapin ng team ang trade offer, magkakaroon siya ng control sa kung saan siya mapupunta. Gayunpaman, ayon sa ESPN, humiling ang Golden State na isuko niya ang nasabing no-trade clause. Mayroon si JK hanggang Oktubre upang tanggapin ang offer ng Warriors habang nagpapatuloy ang negosasyon. Hangad ng Dubs na masecure siya o makakuha ng mas kapaki-pakinabang na deal para sa kanya habang bumabangon sila mula sa pagtatapos bilang ika-7 seed. Sa huling balita, kung tatanungin mo ang karamihan sa mga fans ng basketball, si Stephen Curry ang itinuturing na pinakamahusay na 3-point shooter sa kasaysayan ng sports. Ang kanyang kakayahan sa likod ng 3-point line ay lubos na nagpabago sa paraan ng paglalaro ng basketball at marami ang nagsasabing siya ay isa sa pinakamaimpluwensyang player sa kasaysayan ng NBA. Aktibo pa rin siya hanggang ngayon at nakagawa na siya ng pinakamaraming 3-point shots sa buong kasaysayan ng liga. Hindi pa natin alam kung gaano kalaki ang magiging lamang niya sa iba pagdating ng kanyang pagre-retiro sa isang napakagarang career. Sa kabila ng lahat ng ito, nang tanungin siya kung sino ang pinakamahusay na 3-point shooter sa kasaysayan sa isang panayam sa Today Show, sinabi niyang may mas mahusay pa sa kanya. Sa nakaraang 15 taon, sina Stephen Curry at Klay Thompson na kilala bilang Splash Brothers ay kinilalang pinakamahusay sa 3-point shooting. Dahil sa kanilang husay, nagbago ang estilo ng laro sa NBA. Mas maraming teams ang tumutok sa 3-point shooting bilang bahagi ng modernong basketball. Magkasamang nanalo sila ng 4 na NBA championships at kinilalang isa sa pinakamahusay na duo sa kasaysayan. Ngunit sa kabila nito, pinili ni Curry si Ray Allen bilang pinakamahusay na 3-point shooter sa lahat ng panahon, hindi ang sarili niya o si Thompson. Pinuri niya si Allen bilang pinakamahusay na 3-point shooter dahil sa kanyang porma, dedikasyon at clutch shooting. Bago masira ni Curry ang record, si Allen ang may pinakamaraming 3-point shots sa kasaysayan at itinuturing na isa sa mga nagbukas ng landas para sa mga long-range shooters. Sinabi ni Curry, sasabihin ko si Ray Allen. Sa palagay ko, ang porma niya, ang dedikasyon niya sa kanyang kakayahan at ang mga malalaking shots na naipasok niya sa kanyang career. Mahalaga rin ang naging papel ni Allen sa pagkapanalo ng Celtics at Heat sa kanyang unang season sa mga team na iyon. Sa buong career niya, nag-shoot si Allen ng may 40% shooting percentage mula sa 3-point range, isang kahangahangang bilang lalo na sa dami ng attempts na kanyang kinuha sa loob ng maraming taon.